Meron daw pong mga natuklasan sa National Expenditure Program para sa 2026 na natapos na pero nakalista pa rin. Aba ang tawag dito. Alam niyo po, sa pagbabudget, iniiwasan natin yung ang tawag doon, reenacted, di ba? Kaya kailangan makabuo talaga ng budget ang ating gobyerno, di ba? Kasi pag reenacted po ang budget, mga kapuso, yung mga tapos na, pupunduhan mo uli. Aha. Pero ito, hindi naman po reenacted to. Bagong-bagong budget to. Parang lumilitaw ngayon eh. Bakit yung mga natapos na, nakalista pa ron, at may pondo pa na ipinapanukala, mga kapuso? At isa sa mga ano diyan, halimbawa ay yung sa natuklasan diyan sa Marikina. Kaya makakausap po natin si Marikina City Representative Marcelino Chodoro. Congressman, magandang umaga po. Hello, Congressman. Magandang umaga, Melo, at sa mga nakikinig at nanonood sa atin ngayon. Sino po ba nakapuna nun? Kayo nakapuna nun para sa distrito nyo, Congressman? At ano-ano po mga items po nakalagay doon na tapos na pero may pondo pa? Nung nakaraang linggo ay sinubmit sa Kongreso yung National Expenditure Program, Melo. Para sa kaalaman ng lahat, ito yung listahan ng mga proyekto na nanggaling sa mga agency natin. Opo. Particular itong Department of Public Works and Highways. Sinasubmit ito ng agency sa DBM at ang DBM naman, ang Department of Budget Management. Ito yung binibigay sa Kongreso at nagiging batayan ng tinatawag ng General Appropriations Bill. Ito yung budget na sinasaalang-alang, pinag-aaralan, tinitingnan para maging GAA o yung General Appropriations Act. Ito yung batas o national budget na ipatutupad para sa 2026 o fiscal year 2026. May napansin ko dahil ako naman ay naging mayor dati, Sir Melo, nung nakaraang termino ko, may isang proyekto particular doon sa Balantic Creek in Barangay Santo Niño na kung saan mayroong construction of slope protection na nakalagay. Ito yung tatandaan ko at pag binerify mo naman, makikita mo, 2023 ang proyektong ito ay natapos na. Pero napansin natin doon sa listahan na ibinigay ng DBM na sinasabi nila ay nanggaling sa DPWH ay meron pa ring naka-identify na construction of slope protection sa nabanggit na lugar. So parang duplication o redundancy ang nangyari sa budget. Pero Mayor, excuse me po, 2023 kamo, tapos na po yan. Sinabi rin naman ni Secretary Buluan pala yan, tapos na pero may nakumpleto na pero may nakalagay uli dyan na ipinapanukalang pondohan. 2023, baka nasira na po kasi ilang taon nang nakalipas, Congressman. Opo. Hindi naman, Melo. Hindi naman nasira yung slope protection kasi nadadaanan ko palagi at nakikita rin ng mga tao na ito ay buo pa. Napansin ko nga rin, yung ito, napondohan ulit. Pero yung isang proyekto na meron sa Marikina, yung drainage system naman na kung saan naglalagay ng high density pipe doon sa Sumulong Highway. Ito yung kung matatandaan ng marami sa atin, binisita ng Pangulo nung tumungo siya o pumunta siya sa Marikina. Ito yung hindi tapos na proyekto. May mga 316 meters pa na dapat matapos. Galing sa Balante Creek, papunta dun sa outfall area. Ibig sabihin ng outfall area, Sir Melo, yung lalabasan ng tubig papuntang Marikina River. Ito ang hindi tapos. May 3 taon nang sinimulan to. May pondo ngayon, napansin ko naman, may pondo pero hindi sasapat. Dahil tawag naman nila rito, ito yung mga multi-year project. Yung malaking proyekto na pinopondohan naman nila na para matapos at pakinabangan natin. Dahil hindi sapat ang pondo, nilagyan para sa isang taon pero hindi sapat ang pondo. So ika-4 na taon na to, hindi rin papakinabangan. Kaya yung pagbahado sa lugar ay tuloy pa rin. Ito yung sinasabi nga natin, sinasabi ko, na dapat ay yung mga tapos na hindi mapondohan at yung mga kulang naman sa pondo, yun ang mapondohan. Kaya kailangan talaga yung masusing yung pag-aaral at yung pagtingin, pagbusisi
doon sa National Expenditure Program natin. Opo. Ito yung meron naman National Budget Memorandum tayo na dapat pag binubuo natin yung mga ganitong panukala, yung proposed budget ng region ay dumadaan sa pinadadaan ng DPWH Regional Office, kino-coordinate sa Regional Development Council. Sa Metro Manila, ang Regional Development Council natin ay ang MMDA, ang Metropolitan Manila Development Authority, at sila rin ang namamahala sa ating mga flood control program dito sa Metro Manila, no. Kaya nga nung marinig ko si Secretary Vince Dizon na makikipag-usap siya sa MMDA, nasa tamang tamang direksyon, dahil lahat ng proyekto dapat na isinasagawa ng DPWH, lalo na pagdating sa flood control, ay coordinated dapat sa Regional Development at Council. At ang DPWH Secretary ang may obligasyon para siguraduhin itong mga proposal na katulad nito ay dumaan sa tamang review process at endorsement ng RDC. At kung ang proyekto naman ay ongoing at existing, dapat napopondohan ng tama. At kung bago naman ang mga proyekto, ayon na rin doon sa pinalabas na National Budget Memorandum number 154 o 154 ng DBM, dapat ang regional office ng DPWH ay nagsasubmit ng mga feasibility study, detailed engineering design, annual procurement plan, right-of-way acquisition o agency operational plan. Marami may mga requirements, Melo, kaya imposible kung talagang pinag-aralan at talagang plano ng mabuti ay walang lalabas na ganitong mga items sa NEP. So, alam mo, napansin ko rin, meron din kami mga proyekto rito, red flag walang station number. Nakalagay, may phase 1 and phase 2. Halimbawa, meron dito nakalagay sa aking NEP, sa distrito ko, may drainage outfall, phase 1, Marikina City. Hindi mo malaman kung saang lugar talaga gagawin. Tapos, round number, Melo. Magdududa ka, pinag-aralan ba talaga to? Meron ba talaga tong detailed engineering? 50 million nakalagay. Ito, nakakatawa, Melo. Phase 1, gagawin. Kasabay, nakapropose dito, may phase 2 pa. On the same budget, on the same year. Paano magkatutupad yung phase 1 at phase 2 na magkasabay? Bakit hindi pinagsama na lang yung phase 1 and phase 2? Para isa na lang at nakita natin na tapos na. Naku po. Yun ang mga nangyayari, mga round number, kaya magdududa ka. Ako sasabihin ko kung napag-isipan, na planong mabuti. Siyempre, pag may mga ganitong discrepancy o kaya yung mga vaguely identified o walang specification, prone o kaya pwedeng maging ghost yan. Maging ghost. Kaya nga yung corrupt practices maaaring mangyari dahil nga sa kawalan ng mga tamang datos, tamang station limit. Ito nakita natin na nangyayari. At ito dapat maitama. Opo, tama. Sige po. Sige po, mabuti po't napunan niyo po yan. Congressman, hanggang sa susunod po at pinapanalangin namin at hinahangad namin na mabantayan niyo ng gusto yung para sa inyong distrito na yan. Para hindi naman malusta yung pera ng taong bayan. Salamat po. Magandang umaga po sa inyo. Salamat, Melo. Mabuhay ka. Maraming salamat. Opo. Si Representative Marcelino Chodoro, 1st District ng Marikina City. Oras! Hilingan, walang pinopro.